live natin saglit bago tayo lalakad. Para makita nyo yung wala pang isang araw na pagbabago ng palay po natin. Para masasabing hindi po tayo nagkukwentuhang barbero. Okay? Para may pakita talaga natin na yung ginagamit natin, protocol natin ay lumalaki, gumaganda. Okay? Unlike sa iba na alam nyo na. Okay? Hindi tayo nakikipagkompetisya kundi tutulungan natin yung mga kagaya natin mga farmers, lalo na hindi stable yung presyo ng palay para maitaas ang kanilang ani at masubukan na rin umani ng unti-unti yan, masubukan na rin umani ng 200 kaban per hectares. Ito yung inbreed natin na mas maliit, pero tignan nyo kung paano umarangkada ngayon. Ito yung LA 902. Okay, yan yung for adaptability po natin to, na may katangian na yung uhay ay may nabibilang si Sergio de Aguda. Okay, ini-initial natin sa kanya dahil doon nga galing sa Mindanao, yung kaibigan natin dyan sa Mindanao ay Agritipid PH team ay friend at family nandyan, ay mayroon nabibilang po dito na yung nung itinanim nila doon ay 370 grains to 630 grains per panicle. Tapos pag nag-uhay na to, magbibilang din tayo, baka kaya pa nating lagpasan. Yan na, napaka-healthy. Tapos pag may nakita tayong kwan dito, kasi pupuruhin ko nga, may nakita kong may natungro or nag-red, ibabaon ko na po yun. Okay? At papalitan. Ganun po yun, yung paggawa natin ng magandang quality seeds. Okay, sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel Agritipid PH. I-share nyo na rin para naman makatulong po tayo sa ating pamilya, kaibigan at kakilala. Maraming salamat. Rating natin kasi matagal yung usapan. Nabalutan ng lumot yung sakahan natin. Ito yung sa inbreed. Okay, ayan. Nagsusuwi na, active tillering stage. Ayan. Mga ilang araw pa to makapal na rin. Daming lumot. Okay lang yan, manak-anak ha. May nasisip-sip pa para maging strong yung palay. Tapos bukas kung okay na ay mag-insecticide tayo. Diba? Yung lupa nagiging brownish. Yan, di ba layo 1 feet yan. Kita nyo? Yan, kung ibig sabihin yan, yung P at N ang nagpapalumot, ibig sabihin may sapat na tayo. So sobra na, sumusobra pa yung sapat na N at P. Diyan nyo makikita na gumagana yung phosphate at nitrogen. Dahil nakikita na natin yung nagpapa-growth at paparami ng lumot. Okay? Ayan, Ganoderma. Sharing is caring. Okay na, alis na tayo. Makapagpahinga na rin. Maya, pag-ipagmarites pala. Wala pa pala pahinga. Hanggang alas 12 tayo. At yun na, naikutan ko na yan. Tapos ang hindi natin pwedeng i-drain yung, alam nyo yung pinag-drainan ko, yung dalawang pinitak. Yun yung parang catch basin ko. Yun yung tagasalo na sobrang tubig. Okay? Huwag kayong maghinayang kung may porsyon kayo na malalim. Huwag po kayong manghinayang na i-drain dahil magkakasakit po yun. Huwag nyo nang hintayin na magkaayon toxicity dahil mas problema, matagal maglabas ng sowi dahil yung ugat ay nasisira, lalong mas malaking problema. Kaya i-drain nyo na at least naman ika 3 days na ito mula nung nagbitaw tayo ng abono, nandun na sa ilalim at lumambot na yung lupa natin at yung damo ay natunaw na rin. Okay, nabalutan ng lumot. Yung kung may sisingit pa dyan na damo, ito na yung inbreed natin. Yan ay ilawan, diba? Ang lakas ng hangin, naririnig nyo po ba? Postpone ulit yung pag-puller natin. Tignan natin pag-spray, tignan natin bukas kung okay na.
langaw bukid dyan, lalayas dahil nagmanaka-naka na yung palay natin. Ang iiwasan lang natin ay yung green leaf cover para wala na tayo makikita to na nababansot. Dahil na nasipsip ng green leaf cover o ang Tagalog ay berdeng musong kabayo na parang kabayo. Yun po yung carrier ng sakit. Pag sinipsip yung puno ng palay, malalagyan ng virus. Yun yung tungro virus. Okay? Hindi po yun nakakahawa sa katabi niya, kundi ang tagalipat ng sakit po doon ay yung green leaf cover. Kaya yun yung pwedeng patayin. Dahil yung tungro virus ay wala pong lunas po yun. Wala pong gamot. Kung nasipsip na yun sa early stage, hanggang paglaki noon, yun yung nababansot. Okay, paglabas ng uhay man noon, lalabas man ng uhay, kung hindi man wala yun yung dirty panicle. Dirty panicle pa rin yung lalabas noon, abnormal. Okay, dahil may sakit nga. Okay, ganun na lang. Tara na. Sharing is caring. Ganun po yun. Okay, at least nakakapit na. I-drain, huwag nyo. Gawan nyo ng paraan. Ang ginawa ko dyan, pinakita ko sa tagasaka natin na talagang nagkanal ako. Parang sabog tanim. Gaya nagtanong si yung kamag-anak natin dyan na si Sir Remart. Corpus din siya. Estacio, yan. Ay corpus pala siya. Tapos pinakita niya sa akin late na kasi magpo 40 or 45 days na. Iron toxicity, matagal nakababad. Yan, gaya ng sinabi ko sa inyo, sa 14 days pag nakababad dyan, diretso magkaka-iron toxicity dahil walang sapat na oxygen sa bandang ugat. At yung tubig noon ay nagiging, ang lupa nagiging acidic na, babagsak sa 4 to 4.5 to 4.0 ay ayaw ng ugat, ayaw ng palay po yung ganong pH. At least yung pH natin 5.5 to 7, neutral, okay na yun. Okay, hindi naman pwede yung alkaline. Kung yung sobrang alkaline naman, same pa rin sa acidity. Yung epekto nun, mabagal yung paglaki at paghaba ng ugat. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Tara, happy farmers. Okay, ganyan, magpapasuwi tayo. Hindi kailangan na napakaraming tubig. Bigyan ng sapat na oxygen yung bandang ugat. Pagtrabahuin yung mga workers natin dyan, kaya ng mga organismo, pagbungkalin sila para magkaroon ng sapat na oxygen sa bandang ugat. Okay, pagtrabahuin natin lahat yan, mga microbes. Okay, sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers. At i-upload po natin to. Huwag kalimutang mag-subscribe pala sa ating YouTube channel, Gritipid PH. Good morning mga ka-farmers, ka-Gritipid PH team. Ang gagawin natin ngayon, hindi naman ganoon kalakas ang hangin. Pwede na, didiskardahan na lang natin at ang nozzle naman natin ay nakayuko. Okay, para matapos natin ito gagawin. Tapos EWD na tayo ang gagawin natin para hindi magkasakit yung palay natin, magiging strong palagi. Okay, ang ganda na. Itong inbreed lang yung pinakamanipis na pinapakita natin, pero kalakas na maglabas ng sowi, oh. Okay, makapag-average lang tayo dito ng kahit 13. Yung long pin variety, yung bagong variety, pinorward ko yan yung brochure. 13 productive tailors lang po yan, kayang umani ng 280 kaban per hectare. Basta yung mga may katangian na medyo malalaki yung butil at maraming bilang, aani na po yan. Hindi kailangan ng maraming sowi. Ikon lang, dapat halos pantay yung lalabas na uhay, yung main punot at saka sowi ay aani po yan ng 280 na sa data nila. Kaya napakadali anihin yung 200 kaban per hectares. Gawin nyo lang yung tamang protocol. Okay, sharing is caring. Tara na, para makapagsimula tayo. At ang gagawin pala natin siguro ngayon, para hindi sayang yung trabaho, nanghihinayang ako. Naku, hindi ko nakakuha ng kwan, kulang na yung yield more natin dyan. Maglulod tayo ng kahit kalahating kwan lang pang sticker natin na yield more, kasi nga may sticker yung yield more, may oil po yun, didikit kahit sa dahon ng gabi para yung insecticide natin ay kapit na kapit. Ganun yung gagawin natin. Kaya yung kulang, babalik na lang ako mamaya sa bahay. Sharing is caring.
kalahati per tank load para hindi sayang. Okay, mga ka-aggressive, time check tayo, 5:12. Ayan yung nagamit na, kunin natin yung bago. I-set up na natin. Matapos lang natin yung matapos at itutuloy natin sa ilang araw kung paano. Yun unang tapusin natin at papakita natin siguro mamaya sa inyo yung kwan. Pero pag mixing ipakita ko na sa inyo. May kulang yung kwan natin dyan, yield more. Lagay ko na sa kwan. Nakalimutan ko. Andito yung lason natin. Ito yung binili ko. Okay, may natibo tayo dito. Hindi pa tayo gagamit. Okay, yung kwan muna yung i-mix natin. Ano ba tong fungicide na to? Hindi naman copper hydroxide dati eh. Hindi muna na tayo gagamit. Tsakon na tayo gagamit. Rice. Okay, natibo. Isa lang ginamit ko kasi kaya na yan. Matipid yung sprayer natin na dual battery sprayer. Ito muna ang gagamitin natin. Kunin natin to. Yan, bago hindi pa nabuksan. Nakasilyado pa. Dito lang yung lason natin. Ilinilim ko na dito sa kon ng ilinayo ko dyan sa figure. Linilim ko dito sa silong ng saging na saba. Malaki. Okay. Ang ganda na. Parang nagpambar itong palay natin. Habang natutuyuan. Tignan nyo dito sa malalim banda. Ito yung natutuyuan. Ang lalaki na oh. Okay, magto 21 days ngayon at magsisimula tayong mag spray ng humihina itong kwan ko. Nasira na itong flashlight. Oh, ayan. Spray ng insecticide. Okay, magpe-prevention tayo para makita nyo na kuan. Tapos magmi-mix tayo. Pwede nang mag-mix ng yield more. Tinanong natin sa kay bro na agriculturist kahapon yung formula. Pwede. Okay? Mag-mix tayo. Yung mga organic ang ginagamit nyo, pwedeng mag-mix ng insecticide, pero ang mawawala ay yung microbes na nandun sa Yieldmore. Example, nandun sa Yieldmore natin. Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer. Pero yung sustansya, sa dami ng sustansya niyan ay makakain pa rin ng palay. Hindi maapektuhan. Yun lang, microbes ang mawawala. Yung microbes ang tumutulong sa ugat para gumanda at humaba. Yun lang po yung mawawala. Okay lang naman. Sa early stage lang naman yan na matatamaan yung soil po natin. Tapos sa reproductive stage, malalaki na yan, mahirap na patamaan yung soil. Nandito na lang tayo sa dahon at puno. Pero kung umulan ay bababa, ganun po yon. Pero kung kaya naman ng taga-saka nyo, mas maganda sana kung may solo nyo na lang yung Yieldmore natin. Pero kung talagang hindi maiwasan, isabay nyo na lang puwera sa fungicide na may copper hydroxide. Ito, mimix na natin ngayon. Magmimix tayo para makita nyo lang yung mixing natin. 50 lang. Gagamitin natin yung Yieldmore ngayon. Naisip ko para pang sticker. Para kahit naman na biglang umulan ay may sticker tayo. Okay? Sharing is caring. 50 ml lang. Ito, ginuhitan na natin. Ito, 50 ml po yan. Okay? Kunin natin yung Yieldmore natin. Asan na? Iniuwi ko yung galon. Yieldmore natin ilinagay ko na lang sa galon. Ayan, yung Yieldmore natin. Kunin natin. Yun na lang takalan natin. Hindi na yan. Ay, ito pala gold 50 ml. Tapos yung kwan natin kalahati dito ang ilalagay natin pang sticker. Isang lata ng sardinas pang sticker natin para gagana na sticker. Tapos benepisyo pa, nakapagpakain na naman tayo ulit. Ito, ilinagay ko na dito yung Yieldmore. Kakasya na to kasi kalahati lang naman. Okay, maglulod tayo para makita nyo. Pause muna. Ayan, para makita nyo.
Oh, hindi puno linagay ko dito yung dating Gilmore, yung natira. Maglagay tayo dito ng isang lata ng sardinas. Yan, matatansya naman natin. Bali 330 ml ito. Pang sticker lang na yung kalahati. Yan half. Okay. Ito yung gamitin natin para hindi na rin sayang. Gumamit na tayo para hindi sayang yung trabaho natin. Yan. Okay, naglagay tayo ng kalahati nito para may pang sticker na rin tayo at may purpose pa, double purpose na. Tapos ito bagong bukas, kaya ba natin ipitin natin? Ayan hindi pa nabuksan. Tapos maglulod tayo. Yung guhit nun 50 ml, bali 70 kasi yan. Ayan, 50 ml lang. Wow, yung first unang rule natin, rule number 1. Itong wag nyong kalimutan. Anong rule number 1 natin? Lahat ng ginagamit po nyo ay i-shake ninyo, kasi lalo yung mga fungicide at insecticide malapot. Haluin nyo mabuti. O yun, tumapon na, natapon na, hindi nakakuan. Yan, okay na. Basta haluin nyo mabuti Cut muna natin, haluin natin mabuti. Ihigpitan ko lang. O yan, haluin nyo mabuti. Hinigpitan ko na. Check nyo mabuti para kasi yan mayroong malapot dyan sa baba nya, para makuha nyo yung tamang rate. Okay na. Tapos pusulit. Dyan tayo tumatagal kasi nagbibideo post tayo. Okay, ayan na. Kasi ang nakalagay dito, ayan na, 50 ml. Pumagit na lang tayo. Kasi ang nakalagay dito, 250 to 750 per tank load. Pwede. Pumagit na lang po tayo. Ayan. Kaya ito, hindi natin mauubos. May marami pang matitira po dyan sa 1 litro. Napakatipid yung kon natin. Okay na. O, yan actual natin. Nagmix tayo para makikita nyo na ng actual. Okay, sana ko maliwanag na. Tignan natin mamaya at ipapakita pa rin natin. Humihina yung kon natin, flashlight. Itong kon nya, diinan nya. Ayan, para makita nyo na. Tapos rule number 2, rule number 1 natin yon. Rule number 2, yung panghalo natin. Ito. Okay, pause muna at haluin natin mamaya para makita. Okay, rule number 2. Haluin na natin ito. Lalo't may nandiyan pa yung stick natin isa. Ayan ay yung hawakan. Ayan, madilim pa kasi. Ayan haluin lang ng konti. Hindi na kailangan yung ang tamad nyo naman ni sprayer na may mixer. Tapos di siya pang nun, umaandar nagmi-mix, siya pang bawas sa battery. Tapos ang hina naman, di bali importante dual. Ayan. Tapos yan na, rule number 3. Lason yan, magsuot na po tayo ng mahaba. Kaya nga nakikita nyo, nag-i-spray ako dyan. Kung nakadamit lang ako, walang long sleeve, ay wala pong lason yun. Organic. Pag nagsuot na tayo ng ganyan, ay may lason na po yan, yung tinitira po natin. Tapos yung hangin, aralin natin para kuan. Okay, nozzle natin, ayan, nakapaturo naman pababa. Tapos lakad, saktong lakad pagong lang, wag lakad kabayo. Okay, ganun lang, sharing is caring. Okay, start na. Goods na po tayo, antipid. Halos natapos ka agad dito. Dito ako nagsimula, halos natapos yan. Babalik talaga ng 2 kuwan, matipid. Yung basta yung andar, kunin nyo yung tamang andar, hindi yung insinagad nyo, sagad na sagad Medyo gusto pa niya. Yung 8 hole natin, gusto pa niya kasi. Pero kung mas malakas na, ay mas bilisan nyo konti. Yung lakad natin ay normal lang, yung gaya ng dati, yung nakikita nyo dyan. Ayan yung load natin. Tapos, haluin nyo ulit na mabuti, hinalo ko ulit yun.
para maganda yung pantay yung pagkuha nyo yung chemicals, kasi yung kwan nun malapot nun pumupunta sa baba, yun yung pinakamatapang. Ito ang sticker natin kalahati lang o sumubra pa. Ayan, para hindi lang sayang yung trabaho natin, para sulit. Okay, ayan na. Tapos roll number 3 natin ay number 2. Haluin natin mabuti. Pakita ko lang sa inyo. I-cut muna natin. Okay, roll number 2 natin. Huwag kayong magtiwala na wala kayong panghalo, dahil pag dinukot nyo ng kamay yan, mag-overflow. Tapos pag ginanon-ganon nyo lang, wala rin. Kaya ayan, dyan hindi maganda yung pantay ng distribution ng pag-spray ninyo. Mayroon, kung foliar man, mayroon bansot, mayroon unlucky, mayroon kung insecticide man yan, mayroong hindi tinamaan, may resistant yung insekto, hindi napatay, kaya may lulusot. Ganun po yun, factors pa rin po yun. Okay, tara tignan natin kung may set up natin. 4 loads na po natin ito. At least nandyan yung pinsan ko kumuha ng stick. Ang gagamitin niya yung stick natin dati at ito. Okay, maglalakad na lang ng mas mabagal konti. Okay, set up natin. Pause muna. Okay, set up pa rin natin to para makita nyo. Ayan na, ang time check tayo 6:28. Maka isang load pa tayo or 2 load bago maghatid. Dito pa rin tayo para makita nyo yung before and after natin. So 20.5 days na po yung palay natin. Okay, ayan, dito pa rin tayo. Okay, powered by Yieldmore. Ayan, sakto na itong ginagamit natin ay mayroon na kasing mga leaf holder. Okay, kasi ang bilis lumaki yung tanim natin, lumapad. Dito na lang, set up tayo dito para makita nyo. Tapos normal lang yung pag-spray natin. Ayan, pinapatamaan ko pati yung pilapil kasi may mga damo doon, may mga insekto. At double purpose may pinait hole. Itong ginamit natin yung control, yung bilog. Hindi tayo gumamit ng switch. Yan yung tamang andar, tignan nyo yung malakas na andar. Ganyan lang tamang andar, di mas malakas. Tapos kaya niya ng 15 load. So kung natin hindi lang kung ganyan, importante mapatamaan natin. Okay, sharing is caring. Pati dito sa gilid tirahin natin kasi may mga insekto dyan. Tapos distansyahan nyo na lang yung maabot sa pilapil. Okay, kaya pa medyo lakas ng kotse natin. Yung bilog lang ginamit natin, hindi nakakay. Yung hangin, aralin nyo yung hangin. Huwag nyo amunin ng mga lason. Tapos yung isang load natin napatapos na yung nasa gubat. Ganun po katipid dito. Kaya niya ng yung 20 liters nito, normal na lakad, yun na yung normal na lakad natin. Kaya niya ng hanggang doon, mga kulang na 2,000 square meter. Basta kunin nyo, ulitin ko, kunin nyo yung tamang
andar kahit nakasagad yan. Kung nasasakal, hindi compatible sa nozzle, malulubat lang yung sprayer niyo, mas mahina. Parang ulitin ko, parang motor din yan sa sasakyan na sobra yung hangin. Tapos sobra kulang hangin. Sobra yung andar, hindi compatible. Okay, sharing is caring, tara. Maglulot pa tayo isa para bago maghatid, para konti na lang. Nandyan naman si Pinsan James, yung tagasaka natin. Okay, kakat muna natin at ipupunta ko kayo doon. Isang load pa, kaya pa bago tayo maghatid. Nandun na si Pinsan James at siya na magpipinis mamaya. Ayun siya. Okay, nag-i-spray siya. Isang pasada na lang dun sa gilid. Okay, cut mo. Install natin dito, sana hindi malubat para makita nyo. Dito natin binabagsak yung tubig, kaya pansin nyo may tubig konti. Sakto manaka-naka na yung kon natin. Yan, para may pakita ko sa inyo bago tayo maghatid. Okay, yung bilog lang ginagamit ko. Tara, subukan natin yung medium. Yan, medium na lang gamitin natin. Nakangin. May kukul na naman ang dalawin. O, yan yung medium na switch. Green po yung switch ng medium. Tapos yung red ay high po yun. Tapos yung below, control. So, ganyan yung lakad natin. Kaya niya yan ng 1.5 or 2,000. Yun na makikita pa pamakin nyo lahat pag yung nakakabaan nyo. Ito ninyo. Nakakuha ka yun, hindi lang ngoy. Duwa lang adalan mo tang, makasjay. Dalpas ka na dyan tinga. Panagitulog. Okay, tara na. Sharing is caring. Yan yung nakahiwalay natin. Cut na natin para makapag-picture bago tayo makapag-hatid. Tayo mga ka-farmers, kamanal, kamagsasaka, mag-uuma, rule number 4, kailangan malinisan. Nandito na. Nalinisan na yan, dalawa ang sprayer natin para naman tatagal. Tapos, kung hindi na natin gagamitin, i-full charge natin. Pero pag gagamitin pa natin, ay dyan muna. Tapos, ang natira, hindi ko naman ginamit to, mayroon pa. Konti lang yung nabawas. Gandito. Diba? So ilang load lang, hindi ko na mabilang. Ngayon ito, tago natin. Tapos linisan natin dun. Cut mo na, pause. Yan, okay, nalinisan na to. Ngayon, dami na nating stick dyan. Dyan muna, wala namang laman yan. Tapos linisan natin yan. Tapos yung mga takalan natin ay para hindi mawala dyan. Okay. Okay. Okay, rule number 4. Paglilinis natin. Malinis na. Nalinisan na hanggang dyan yung inapakapakan natin para naman hindi magkasakit naman yung mga alaga natin dito. Next, last rule, number 5. Huwag nang iuwi. Or huwag na, kung inuwi nyo naman yung kwan ninyo, damit ay kwan naman, yan.
number 5. Ayan, ibabad muna natin at tayo na maglalaba. May sabon tayo dito. Lumambot na. Lagyan natin dyan. Okay, done. Roll number 5. Huwag na ipalab. With every scar, I've grown strong. I knew my time would come all along. Now the moment's here, the light shines bright. I'm ready to claim what's mine tonight. I'm a champion, hear me roar. I fought my way, I've opened the door. I've conquered doubt, I've risen high. Now I'll reach the sky, I'll touch the sky. I'm a champion, this is my day. Nothing can stop me, I found my way. Victory's mine, I'm standing tall. I'm a champion, I'll give it my all. Every step I've taken, every tear I've cried, built the strength I feel deep inside. Through the darkest nights I never let go. Now I'm on top, watch me glow.